Magbubukas ang pelikula sa isang bayan na tinatawag na Red Crow sa Canada, na lugar ng maraming katutubo. Makikita natin ang isang katutubong matandang lalaki na nagngangalang Gisigo, na matagumpay na nakahuli ng ilang isda. Maingat niyang inaalis ang kanilang mga bituka at sinimulang linisin ang mga ito gayunpaman, natigilan ang matanda nang mapansin niyang gumagalaw ang mga isda na ito kahit natanggal na ang laman loob. Sa kalaunan ay bumalik sila sa tubig at nagsimulang lumangoy. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isa pang katutubo na nagngangalang Trailer na isang lokal na sheriff. Tumugon siya sa isang tawag tungkol sa isang naghihingalo na aso na pag-aari ng kanyang dating asawa na si Joss. Pagdating niya ay napansin niyang nakakain ng laso ng aso at sobrang nakakaramdam ng sakit. Sinikap ni Trailer ang lahat ng kanyang makakaya na iligtas ito, ngunit sa huli ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay upang kausapin si Joss na isang propesyonal na nurse. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang anak na si Joseph ay inaresto sa ibang bayan. Kasama niya ang kanyang kapatid sa ama na si Lysol na anak ni Trailer sa ibang babae. Pagkatapos ay hiniling ni Joss sa kanya na pumunta sa istasyon at palayain kaagad ang kanyang mga anak. Gayunpaman, sinabi ni Trailer na maya-maya na siya pupunta dahil gusto niyang magdusa sandali ang mga ito. Kasunod nito ay inilagay ni Trailer ang patay na aso sa trunk ng kanyang kotse at nagmaneho upang makita ang kanyang ama na lumalabas na si Gisigo. Ipinakita sa kanya ng matanda ang isda na buhay pa kahit nawala na ang mga lamang loob. Sinabi niya na hindi pa siya nakakakita ng katulad nito dahilan para siya ay matakot. Kasunod ng pag-uusap na ito, dinala nila ang isda sa labas at sinimulang sunugin ito. Binuksan ni Trailer ang kanyang trunk ngunit sa oras na ito, ang patay na aso ay nakakagulat na nabuhay at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Ikinatakot ito ng husto ni Trailer kaya agad niyang binaril muli ang aso, pagkatapos ay sinunog din niya ito ngunit napansin niyang gumagalaw pa rin ang mga isda sa kabila ng pagkakaroon ng apoy. Lumipat ang eksena sa isang selda ng bilangguan, kung saan makikita natin sina Joseph at Lysol. Napansin nilang papalapit sa kanila ang isa pang preso habang nagsusuka ng dugo dahilan para mandiri sila. Maya-maya ay dumating sina Trailer at Joss sa istasyon. Doon ay nalaman nila na ang mga lalaki ay inaresto dahil sa pag-akyat sa tulay at pagdumi sa ibaba. Pagdating nila sa selda, ang may sakit na preso ay naging marahas at sinimulang salakayin ang mga lalaki. Kinagat niya si Joseph sa braso bago siya pinalo ng isang pulis gamit ang flashlight dahilan para bumagsak siya. Nang maglaon habang papunta sa ospital, pinagalitan ni Joss ang kanyang anak dahil sa palagi siyang gumagawa ng gulo at hindi rin niya gusto ang pagsama niya kay Lysol. Sumagot si Joseph na maraming pinagdaanan ang kanyang kapatid mula nang mamatay ang kanyang ina at nang iwan siya ng kanilang ama na si Trailer gayunpaman, ipinangako niya sa kanyang ina na hindi nakikilos ng basta-basta simula ngayon. Di nagtagal ay dumating si Joseph sa ospital, kung saan nakita niya ang kanyang buntis na kasintahan na si Charlie. Naroon siya para magpalaglag ngunit nakiusap si Joseph sa kanya na panatilihin ang sanggol, at tiniyak niya sa kanya na aalagaan niya sila at kalaunan ay nagbago ang isip ni Charlie. Samantala, si Joss ay naghahanap ng mga tetanus shot ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang kasamahan na naubos na. Lumalabas na maraming tao ang dumating doon na may mga kagat sa nakalipas na 24 na oras. Sa sandaling ito, isang puting nurse ang nabaliw at nagsimulang kagatin ang mga tao sa paligid ng ospital. Kalaunan ng gabing yon, tumugon si Trailer sa isang tawag mula sa isang katutubo na nagngangalang Shuker. Ibinunyag ng lalaki na ang kanyang puting kasintahan ay kumikilos ng kakaiba at sinusubukan siyang salakayin. Nang dumating si Trailer sa bahay, kinilabutan siya nang makitang kinakagat ng babae ang kanyang bagong silang na anak. Sinubukan niyang pigilan ito ngunit naging agresibo ang babae at sa halip ay kinagat siya gayunpaman, nagtagumpay si Trailer na madaig siya at paulit-ulit siyang pinalo ng shotgun sa ulo hanggang sa siya ay mamatay. Kasunod nito nang sumakay sina Trailer at Shuker sa kotse, nakatanggap siya ng tawag mula kay Joss. Sabik nitong ibinunyag na isang nurse ang nagtangkang kagatin siya at ngayon ay nagkakagulo sa ospital. Pagkatapos ay nagmaneho si Trailer patungo sa ospital, at sa daan ay nakasalubong niya ang isang ambulansya. Nakatakas pala sa ambulansya sina Joss, Joseph, at Charlie ngunit patuloy pa rin silang tinutugis ng mga patay. Matapos patayin ng ilan pa sa kanila at sunugin ang kanilang mga katawan, sa wakas ay napagtanto nilang nahaharap sila sa isang pandemya ng zombie. Pagkalipas ng 6 na buwan, kumalat na ang mga zombie na kumakain ng laman at ang Red Crow ay ginawang mas pinatibay na compound. Natuklasan ng mga residente na hindi umeepekto sa mga katutubo ang kagat ng zombie, samantalang umeepekto ito sa mga puti.
Ito ang dahilan kung bakit nakaligtas sina Trailer at Joseph sa kabila ng pagkagat sa kanila ng mga zombie. Samantala, si Lysol ay lalong naging mas masama ang ugali kapag nagdadala ang iba ng mga puting tagalabas. Isang araw ay dinala ni Joseph ang isang lalaking humihingi ng tulong para sa kanyang anak na may sakit. Nagalit si Lysol at pinagsabihan ang kanyang kapatid sa pagdadala ng mga puting tao sa kanilang kampo. Pagkatapos ay nagpasya siyang barilin ang ama at ang anak na babae, ngunit sinubukan siyang pigilan nina Joseph at Charlie. Ito ay humantong sa isang mainit na pagtatalo at itinutok pa ni Lysol ang kanyang baril sa tiyan ni Charlie. Ngunit bago pa niya makalabit ang baril, pumagit na si Trailer at pinatigil ang kanilang pag-aaway. Pagkatapos ay sinuri niya ang batang babae at nalaman na nakagat ito. Sinabi niya sa ama na wala na ang kanyang anak na babae at kailangan na niyang patayin ito. Pagkatapos ay ipinadala ni Trailer ang nag-aatubili na ama sa loob ng kampo at tinapos ang batang babae nang may mabigat na pakiramdam. Sa isa pang eksena, isang puting babae na nagngangalang Lilith ang dumating sa kampo at doon ay kinausap siya ni Joss. Tinanong niya ito kung kumain na ba siya ng mga tao o aso, ngunit itinanggi ito ng dalaga. Nang tanungin kung siya ay nakagat, si Lilith ay tumugon na hindi. Gayunpaman, malalaman natin na ito ay isang kasinungalingan nang siya ay pumunta sa banyo at sinuri ang isang kagat sa kanyang tiyan. Samantala, ang ama ng batang babae ay binaril ang kanyang sarili sa banyo at mabilis na naging zombie. Napansin siya ni Lilith mula sa kanyang kinatatayuan ngunit hindi niya ito binanggit kahit kanino. Sa ibang lugar, nagpaplano si Trailer kasama ang kanyang mga tauhan ng kanilang mga susunod na hakbang para mabuhay. Kasama dito ang kanyang ama na si Gisugo, Shuker, at isa pang lalaki na nagngangalang Bumper. Ang problema ay masyadong maraming mga zombie, at ang kanilang mga bala ay paubos na. Kasalukuyan nilang napipigilan ang mga zombie sa tulay gamit ang isang truck, ngunit ang kanilang pangunahing prioridad ay maabutan ang taglamig. Habang pinag-uusapan nila ito, ipinaalam sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ng ama ng batang babae kaya umalis si Trailer para ayusin ang sitwasyon. Samantala, makikita natin si Charlie na seryosong nakikipag-usap kay Joseph. Pakiramdam niya ay kinakain siya ng sanggol mula sa loob, at dahil isa siyang puti ay nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kung maaapektuhan ang kanilang sanggol ngunit tiniyak ni Joseph sa kanya na hindi ito mangyayari saka siya hinagkan. Sa kabilang banda, sinusuri ni Joss si Trailer na nakagat ng isa pang zombie. Tinanggal niya ang damit nito at napansin niyang maraming kagat ang likod nito. Pagkatapos ay tinahi niya ang kanyang sugat at sinabi sa kanya na walang pangpamanhid kaya kailangan niyang magtiis sa sakit. Walang pakialam si Trailer at pinasalamatan siya sa lahat na humantong sa isang matamis na sandali. Kalaunan ng gabing yon, gumamit si Lysol ng ilang drugs at uminom din ng alak. Pagkatapos niyang uminom, pinuntahan niya si Joseph at humingi ng tawad sa naunang pangyayari. Ipinahahayag din niya ang kanyang pagkakasala dahil sa palaging pagdudulot ng gulo sa pamilya. Naunawaan ni Joseph ang kanyang sitwasyon at agad siyang pinatawad dahil pamilya naman sila. Kasunod ng nakakaantig na sandali na ito, napansin ni Lysol si Lilith sa di kalayuan at nagpasyang ligawan siya. Pagkatapos makipag-usap ng ilang sandali, dinala niya ito sa isang silid upang magsaya kasama niya. Ngunit siya ay kinilabutan ng si Lilith ay hindi inaasahang naging zombie at nagsimulang kainin ang kanyang pribadong bahagi. Naging sanhi ito ng pagsigaw ni Lysol sa sakit na nakakuha ng atensyon ng ibang tao. Mabilis na dumating si Joseph upang tingnan ang kanyang kapatid, at nabigla siya nang makita siyang kinakain ng babae. Sa kabilang banda, nagplano si Trailer na kumuha ng mga supply kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang gasolinahan kung saan casual silang inatake ng maraming zombie, ngunit ang grupo ay mabilis silang pinugutan ng isa-isa. Pagbalik sa kampo, itinali ni Joseph ang mga kamay ni Lilith at inilagay ang isang sako sa kanyang ulo. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang nasugatan na kapatid upang masuri ng kanyang ina, ngunit bigla siyang sinaksak nito. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, sumagot si Lysol na wala siyang pamilya. Sa kabutihang palad, si Joseph ay hindi nagkaroon ng anumang nakamamatay na pinsala at nagawang makatakas sa kanyang baliw na kapatid. Sa resulta ng insidenteng ito, pinalaya ni Lysol si Lilith na nagpatuloy sa pag-atake sa mga miyembro ng kampo at naging dahilan ito ng pagkakaroon ng kaguluhan. Di nagtagal ay bumalik si Trailer sa kampo kasama ang kanyang mga tripulante, at nakita nila itong magulo. Mabilis siyang nakipag-ugnayan kay Joss sa pamamagitan ng walkie-talkie at natuklasan na sina Joss, Joseph, Charlie, at 8 iba pang nakaligtas ay nakulong sa basement ng compound. Nang paubos na ang oras, ginamit ni Trailer ang tunog ng kotse ng pulis para makaakit ng mga zombie,
sinamantala nila ito kaya pumasok sila sa loob upang iligtas ang mga tao doon. Hindi nagtagal ay nakita nila ang pamilya at ang ilang iba pa na nakaligtas. Tinangka nilang dalhin sila sa ligtas na lugar ngunit may ilang mga zombie na dumating sa pinangyarihan dahilan para mapilitan si Trailer na gamitin ang kanyang baril para lumaban. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil ang mga putok ng baril ay umakit ng higit pang mga zombie. Nang walang ibang pagpipilian, inutusan ni Trailer ang kanyang pamilya na umalis at siya na ang bahala sa mga patay. Patuloy niyang nilalabanan ang mga ito hanggang sa madaig nila siya at kinain, nasaktan ang kanyang pamilya dahil sa nangyari ngunit agad silang isinakay sa truck ni Gizigo at Bumper. Habang nagmamaneho, nakatanggap si Gizigo ng isang tawag sa radyo na ipinaalam sa kanya na kinulong ni Lysol ang iba pang nakaligtas sa loob ng simbahan. Hiniling niya kina Joss at Charlie na pumunta sa isang ligtas na lugar kasama si Bumper habang sila ni Joseph ang bahala sa kanyang apo. Pagdating nila sa simbahan, hindi nila makita si Lysol ngunit ang kanyang dalawang kasabwat ay nanggugulo sa lugar. Hiniling ng matanda na malaman kung nasaan si Lysol, ngunit ayaw sumagot ng kanyang mga kasabwat. Mabilis na pinatay ni Gizigo at Joseph ang dalawang ito at niligtas ang isang grupo ng mga tao. Lumipat ang eksena kinaumagahan kung saan dinadala ni Bumper sina Joseph at Charlie malapit sa isang lawa. May nakita silang bangka sa di kalayuan at nagplano na umalis kaagad pagdating nina Joseph at Gizigo. Ilang sandali pa, lumitaw si Lysol nang wala sa oras at sinaksak si Bumper na nagtamo ng matinding pinsala. Malalaman natin na ang kanyang tunay na plano ay guluhin ang mga lalaki upang mapatay niya si Charlie at ang kanyang sanggol. Nilapitan ni Lysol si Charlie upang patayin, ngunit tinutukan siya ng baril ni Joss. Sa kalaunan ay binaril niya ang lalaki, ngunit nagawa na nitong pakawalan ang isang grupo ng mga zombie na nasa trunk ng kanyang sasakyan. Kasunod nito ay lumapit ang mga zombie kay Charlie at sinimulan siyang salakayin. Ilang sandali ay dumating si Joseph at pinatay silang lahat ngunit natuklasan niya na nakagat na ng mga ito si Charlie. Pagkatapos ay sinaksak ng galit na si Joseph ang kanyang kapatid at iniwan ito upang mamatay. Habang naglalakad ang mga nakaligtas, sila ay nalungkot nang makita ang bangka na nasusunog sa apoy. Sinisira nito ang kanilang pag-asa na mabuhay at handa na sana silang sumuko, ngunit sa kanilang sorpresa ay dumating si Shuker sa pinangyarihan na may dalang dalawa pang bangka. Ang mga nakaligtas ay masayang tumungo dito ngunit isang kawan ng mga zombie ang lumapit sa kanila. Nang makita ito ay ipinahayag ni Gizigo na mananatili siya upang labanan sila. Sinubukan ni Joseph ang lahat para pigilan siya ngunit pinilit siya ng matanda na tumakas kasama si Joss at ang kanyang asawa. Pagkatapos nito ay buong tapang na nilabanan ni Gizigo ang mga zombie at sa huli ay pinugutan ng ulo ang bawat isa sa kanila. Samantala sa bangka, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Charlie kaya tinulungan siya ni Joss sa panganganak. Pagkatapos ng maraming paghihirap, sa wakas ay nanganak siya ng isang sanggol na babae. Mabilis itong sinuri ni Joss at kinumpirma na ang sanggol ay hindi nahawa na labis na ikinatuwa ni Charlie. Gayunpaman, alam niya na siya ay nahawa at hindi na maaaring manatili ng mas matagal. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Joseph na patayin siya bago pa siya maging zombie at masaktan sila. Sa huli, si Joseph ay nag-aatubili na binaril ang kanyang kasintahan at tumabi sa kanyang katawan habang hawak ni Joss ang sanggol at pinag-iisipan ang kanilang hinaharap. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!